Welcome to Pinas Insider. Senators Bongo, Bato de la Rosa at dalawang dating hepe ng PNP, dalawang police colonel at iba pa dahil sa umano'y paglabag sa crime against humanity. Sa issue po yan ng extrajudicial killings noong war on drugs. Attorney, magre-recommend daw sila ng mga kaso. Anong masasabi mo as former Chief Legal Counsel? Unang-una, yun ang problema kasi pag yung nandyan sa komite, walang abogado o kung meron mga abogado, hindi mga nagpa-practice. Abogado lang sa pangalan. Wala silang karanasan sa court litigation sa trial. For instance, ang sabi nila, i-recommend nila na i-demanda itong sila dating Pangulong Duterte, Senador Bongo, Senador, sino pa? De la Rosa, sina General Albayalde, sino-sino pa, maraming ididemanda. Kaugnay di umano, ayon sa rekomendasyon kaugnay sa pagpatay ng 30,000 na biktima. Hindi man lang nila iniisip, paano nyo puprubahan na 30,000 nga ang napatay? Unang tanong dyan, sino-sino yon? Sino ba yung 30,000? May listahan ba kayo? Pagkatapos, ang susunod na tanong dyan, pagdating sa hukuman, pag krinos-exabi mo na, tanongin mo yung mga testigo, yan, si victim A, kailan ba napatayan? Sinong pumatay dyan? Sinong testigo niya dyan? Anong kalakaran? Under what circumstances was he killed? Marami, yan ang problema Akala lang nila ganun kasimple yan. And that is the reason why, ever since, walang demanda na iaahin kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, hindi naman totoo talaga na marami ang napatay in the numbers that they're saying, 30,000. Kasi ang record ng pulis, nasa 6,000. Ang problema, ang nag-umpisa kasi yan talaga si Maria Ressa ng Rappler. Kinonfront ko siya noon Sabi ko, saan mo nakuha yung 30,000 na yan? Ang sabi niya sa akin, sir, we're just quoting another newspaper na yun. Yan ang naging problema. Kinukotse yung isang newspaper, nung makarating sa ibang bansa, pinaniwalaan nila. Kasi nag-uumpisa pa lang ang Rappler noon. So, ang tingin nila, credible. Hindi naman. Kaya ito namang mga kalaban ng gobyerno, kalaban ng Estado, ginagamit nila yan. Pero ang katotohanan, hindi sila makapile simply because talagang hindi mo mapuprubahan. Yung mga sinasabing pag-amin ni Presidente Duterte, pinaliwanag natin yan. He never admitted any extrajudicial killing na tinatawag. Wala siyang inaamin na gano'n. Wala siyang inamin na meron siyang Davao Death Squad. Hindi niya rin inamin yun matagal na nating pinapaliwanag yan sa programa natin, pati sa mga artikulo natin. Kaya sa tingin ko, yun ay propaganda lang. Tandaan mo, hindi naman sila magpapile rekomendasyon lang yon. At magandang propaganda yan. Kasi nagre-recommend ka lang Hindi naman ikaw magpuproba Ipapile yan sa DOJ, ang DOJ ngayon mag-a-assess. Kung matitino yung mga abogado niyan, dismiss ka agad yan. Kasi, kung nanonood kayo ng mga congressional investigation, mapapansin nyo yung mga unang sinumpang salaysay ng mga di umanong testigo or resource person na nagtuturo na ganito, may death squad, kesyo merong reward. Unang-una, yung mga salaysay na ganon, initially, hindi yun na sinasabi nila. Binabago nila. Kakaroon ng panibagong salaysay. Pangalawa, even assuming na binago nila at sinasabi nilang meron, kung pag-aaralan mo talaga, puro hearsay. Wala silang personal knowledge. Kagaya nung kay Colonel Garma. Tingnan niyo, puro sabi sa akin, natuklasan ko, sinabi sa akin, pinaalam sa akin, hindi mo po pwede sa hukuman yun. Kaya ang tingin ko talaga niya, pareho ng impeachment, propaganda lang yan. Talagang gusto lang siraan ang mag-amang Duterte. At ang kanilang layunin talaga
to disqualify or to tarnish the reputation and person of VP Sara in relation to the 2028 presidential elections. Tsaka sabi ng mga viewer, Attorney Sal, ang paggamit rin, questionable rin daw, paggamit ng mga convicted na mga testigo na pinaharap nila sa Quadcom at tinuro si former President Duterte. Your thoughts about it, sir? Hindi nga ba? Yun nga ang sinasabi ko, na mga unang salita nila, yung testigo nila, iba ang sinasabi. So hindi niya nakausap si Garma. Tapos subsequently, nakausap niya. Ganito na ang... Madalit sabi, puro hindi ka panipaniwala ang kanilang mga testimonya. Kaya hindi tatayo sa hukuman yon. Tsaka sir, comment lang, sabi ni Kong Barbers, sinabi rin daw ng dating presidente na aakuin niya, and I quote, full legal responsibility for the bloody war against illegal drugs. Anong comment mo dito? Kaya may mga recommendatory na mga kaso na ihahaid sa korte. Pinaliwanag na rin natin yan. Ang sabi natin, ang ibig siya sabihin na I assume full responsibility. Kasi yung war on drugs was a policy. Patakaran niya ng siya'y namahala. Kaya doon sa SONA, di ba, doon siya nagdeklara ng gera sa mga illegal na pusher ng droga. At sinabi niya, puntahan niyo yung mga involved sa illegal na droga, arrestuin niyo, pakulong niyo. Pero, mayroon siyang pasubali palagi. Pero pag naglaban, patayin niyo. So makikita mo na hindi totoo na sasabihin niya, patayin niyo nang walang kalaban-laban kung manganib ang buhay niyo. Pangalawa, taliwas din sa mga sinasabi ng kritiko, si Presidente Duterte, meron pa siyang mas matinding pasabali. Sabi niya, pag inabuso ninyo ang inyong kapangyarihan, impyerno ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi niya tinotolerate. Kaya, puro kalokohan talaga yung nangyari niyan sa Quadcom. Kaya mula sa pool, sinasabi ko, yung mga nandyan, lahat yan re-electionista, tatakbo muli. And they need the propaganda, the free publicity, they need name recall, kasi marami dyan ng mga bago eh. They need the face recall, kailangang mabasa at marinig ang mga pangalan nila. Kaya ginagamit lang talaga yan sa halalan, para sa halalan. Kaugnay naman, Attorney Sal, sa rekomendasyon ng Quadcom na magkaroon ng mas malalim na investigasyon laban kay Congressman Paulo Duterte kaugnay sa illegal drug trade, sinabi naman ni Congressman Duterte na handa itong humarap sa investigasyon. Ang apela lang niya ay magkaroon ng tunay at walang pinapanigang investigasyon at tumutok sa credible evidence at huwag tumutok sa credible evidence at huwag lang sa puro kasinungalingan o hearsay na mga testimonya nagamit ni convicted felon na si Jimmy Guban. At inabon din itong imbestigahan ng lahat ng nasa PDEA watch list ng Duterte administration kung gusto talaga nilang makakita o gusto nilang solusyonan ang problema sa illegal na droga sa bansa. Anong masasabi mo, attorney? Kung matatandaan mo, yung inuugnay nila si Congressman Pulong, inuugnay nila si Michael Yang, si Bongo, sa illegal trafficking. Yan nung panahon pa ni Presidente Duterte yan. Di ba, if I recall right, si Dick Gordon, ang chairman ng komite. Pero ang findings niya, sabi niya, hindi ka panipaniwala yung mga testigo laban sa kanila. Pagkatapos, nawala na yung Duterte. Magtatatlong taon na tayo. Wala pang pinapahal na kaso sa kanila. At kung matatanda mo rin, yung during the previous hearings niya sa Kongreso at sa Senado, hindi ba yung PDEA nagsabi tungkol kay Michael Yang? Kasi tinatanong, ba't anong ebidensya niya kay Michael Yang? O ano sabi nila, sa ngayon wala kami talagang ebidensya, iniimbestigahan pa namin. Yung mga kalokohan na mga yan. Kaya nga hindi ma-file kahit na anong kaso, kasi nga gawa-gawa lahat yan. Propaganda lahat yan, puro paninira.
Sir, bago ang ibang topic, kaugnay pa rin sa usapin ng illegal na droga. Marami kasing nagko-comment sa mga balita, di lang sa SMNI, kundi sa iba pang mga news agencies, na parang mali ang dating ng pag-uwi ni Mary Jane Veloso dahil mistula raw gino-glorify natin ang pag-uwi ng isang convicted drug mule. Anong masasabi mo doon, sir, sa pakiwari ng netizens? Kaya naman kahit na anong gawin mo dyan sa pagdating ni Veloso, hindi mo matatakpan yung mga ginagawa ng mali ng nandyan sa Kongreso. And for that matter, sa ibang mga departamento. At saka ang posisyon natin dyan kay Veloso, gaya ng paulit-ulit ko na sinasabi, convicted dyan sa Indonesia. Kaya kailangan igalang natin. Now, kung talagang ang feeling natin naawa tayo, imbestigahan mo na lang kung totoo o hindi. Kasi ang depensa niya noon, natatandaan ko, siya'y nagamit lamang. Hindi talaga siya nag-commit ng krimen ng pushing ng illegal na droga. So we have to understand na yung depensang yon, kung mapatunayan, dapat absuelto siya, inosente. Kaya kung tunay ang ating sentimiento dyan, sympathy sa isang Pilipino, dahil hindi nakakuha ng katarungan doon sa ibang bansa, dito natin bigyan. Kasi, kung malaman natin na talagang ginawa niya, hindi pa pwede yung mga pardon, hindi pwede yung clemency. Dapat talaga managot siya. Pero kung napatunayan natin sa masusing investigasyon ng ating mga pulis dito, after all, dito naman nangyari yun Bago nakarating sa Indonesia, dito muna, nag-illegal trafficking, nagdala siya, di ba? Malalaman natin. Kaya dapat yun ang gawin muna, imbestigahan natin para malaman natin kung inosente nga o hindi. But regardless of doon sa paggamit nila para mapagtakpan yung ibang issue, hindi yan. Ngayon lang yan. After that, the day after, wala na. Sa ibang balita naman, Attorney Sally, sinabi po ng isang geopolitical analyst na iniiwasan ni Bongbong Marcos ang mga oportunidad na sana'y magpapaunlad sa ekonomiya ng bansa. Sinabi rin ng isa namang economic risk consultant na walang political will at takot raw si BBM sa mga Amerikano kaya nagpapadikta. Si Almar Forzuelo sa detalye. Ang bansang China ay isa sa mga maituturing na higanting bansa sa buong mundo dahil sa patuloy na paglago nito hindi lang sa usapin ng modernong teknolohiya kundi lalo na sa ekonomiya nito. Ayon sa World Bank, magmula nang binuksan ng China ang kanilang reforma sa ekonomiya noong taong 1978, pumalo sa 9% ang gross domestic products o GDP growth nito taon-taon. Dahil dito, milyon-milyong residente sa China ang umangat ang buhay. Ang China din ang isa sa mga pangunahing bansa na bumuo ng intergovernmental organization na pinangalan ng BRICS na naglakamit ang kaunlaran at kapayapaan sa pagitan ng mga bansang sakop nito. Kaya sa ginawang forum ng Asian Century Philippines Strategic Studies, highlights dito ang mga nagawa ng China sa mga nakalipas na taon na dapat gayahin ng Pilipinas para umunlad ang ekonomiya nito. Today, China contributes 30% of the world's GDP and is the top trading partner of 120 countries. It leads the world in 37 out of 44 critical technologies according to a 2023 Australian Strategic Policy Institute, ASPI. Ngunit imbis na gayahin ay tila iniiwasan daw ito ng Pilipinas. Ayon kay Professor Herman Camentong Laurel, presidente ng Asian Century Philippines Strategic Studies, binuksan ng China ang kanilang merkado sa buong mundo upang makatulong sa ekonomiya ng ibang bansa. Pero ang pagkakataong ito ay hindi anya pinatulan ng Pilipinas. Ito po ay pagbubukas po ng merkado ng China na napakayaman na po ngayon. 400 million middle class. Bigger middle class than the entire population of the United States of America. A middle class numbering to almost the size of the European Union population. And unfortunately, today, the Philippine government under the present administration is denying itself of access to this market, which the other ASEAN countries are rushing to tap, to exploit, to enjoy, and which they are doing so. We are failing to enjoy this
Chinese market that is opening up wider and wider because of geopolitical missteps of the present Philippine government. Para naman sa isang geopolitical and economic risk consultant na si Professor Mario Ferdinand Pasion, kaya hindi tinatahak ni Bongbong Marcos ang landas ng pagiging maunlad ay dahil natatakot ito na baka matulad sa kanyang ama na napatalsik sa pwesto kaya naging sunod-sunuran ito sa mga Amerikano. This is because of the traumatic experience. I believe this comes from the traumatic experience that Bongbong himself and his family suffered during and right after the EDSA revolution. Bagay na sinang-ayunan ni Kamentong. Yung kawalan ng independent foreign policy simula noong 2023 Pebrero, ng nakaraang taon. Nung nagpakita si Bongbong Marcos unang-una ng pagbabalik ang akap sa Estados Unidos sa pag-aanunsyo ng expansion additional bases ng military at pagsimula ng assertive transparency ng Philippine Coast Guard doon sa South China Sea dispute with China. Ngunit para kay Dave Diwa, isang veteran labor union leader, kaya hindi umuunlad ang ekonomiya ng Pilipinas ngayon ay dahil hindi umaas ang Pangulo ng bansa si Marcos Jr. Ang problema talaga is he is not acting as the president should do. That's the end. Anything about US, okay. Anything about China, ayaw. Anything about Russia, medyo ananganin. But yun ang problema kay Presidente. Hindi Presidente, yun ang problema kay Bongbong. Hindi nga raw kagaya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kahit may pandemya ay nagawang mapatakbo ng maayos ang Pilipinas dahil sa political will nito na hindi nagpapadikta sa ibang bansa at ang maayos sa pamamalakad ng gobyerno noon. Independent foreign policy. Yun lang. Hindi tayo sumusunod sa dictates ng ibang bansa. We took care of our own interests. At doon lang. Una, walang pera ng ating bansa. 16 trillion ang utang natin. Pangalawang dahilan is corruption. May pera, hindi sa walang pera, may pera eh. Kaya hindi na pupunta sa public service ng mga tao. Tapos sa mismanagement. O kaya hindi mo maasahan na si Bongbong talagang tatakbo na ating bansa eh. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Attorney Sal, anong komento mo sa tinuran po ng iba't ibang mga sektor? May katwiran naman. Alam mo, tagal na rin nating sinasabi yan, na yung foreign policy natin, bago dumating si Pangulong Duterte, palagi na nakakabit sa interes ng Amerikano. At yan ay tinanggal niya. Kaya binuksan niya yung relasyon natin sa Russia, binuksan sa China, at pinakita niya na hindi lamang Amerika ang pwedeng makasalamuhan natin pagdating sa mga issue ng bawat aspeto ng buhay sa ating bansa. Kaya binuksan niya yun. Hindi siya sumunod sa Amerikano. Ang problema, nung nawala siya, itong pumasok na administrasyon, natatanda mo yung EDCA, di ba? Si Presidente Duterte, sinuspindi yan eh. Sinuspindi yung EDCA yan. Pero pagpasok ng bagong administrasyon, binuksan, at dati-dati na 2 base militar lang, ngayon nila na ba? Ubod na ng dami. Kasi nga, hiningi ng Amerikano yun. Hindi makatanggi. Kaya, ang galaw natin palagi, sumusunod tayo sa interes ng Amerikano. Hindi sa interes natin. Natatakot tayo na pag tayo pagkaibigan dyan sa China, magagalit ang Amerikano sa atin. Pero kay Presidente Duterte, iba. Kaya sinasabi mayroon siyang political will, hindi siya natatakot. Itong pumalit, walang ganon. Kaya, ayan ang sistema ng ating ekonomiya ngayon. Hindi maganda. Hindi stable. Attorney Sal, may tanong ang isa sa ating mga avid viewer. May mga nagtatanong dahil kung maaari bang maging impeachable offense o maipa-impeach si BBM dahil sa pagpayag ng pananatili po sa Ilocos Norte ng Typhoon missile system ng Amerika na ginamit po sa balikatan exercise. Hindi ba ho merong probisyon sa ating pong konstitusyon na pinagbabawal po yung mga nuclear armaments na manatili sa Pilipinas?
Yung impeachable process against the president, kalimutan nila yun. Wala yun. Kasi nga, hawak niya ang kontrolado niya ang Kongreso. Ang impeachment is a political numbers game. Kaya nga nakalusot yung impeachment complaints, 2 pa, labang kay VP Sara. Kasi nga, yung nagpapakulo niyan, kaalyado ng may hawak ng kapangyarihan ngayon. Kaya paano mo papaila ng impeachment dyan? Dismiss ka agad yan, deny, wala, hindi makakapasok yan. Kahit na sa ilalim ng saligang batas, iyan ay labag. Tsaka Attorney Sal, speaking of US, in-announce po recently ni US Ambassador to the Philippines, Mayor Kay Carlson, yung pagtungo, nakatakdang pagpunta dito ng 300 Afghan nationals para raw sa kanilang resettlement, pagpoproseso ng kanilang resettlement to the US. Ba naging paksa ito ng investigasyon noong nakaraang taon? Nagulat na meron palang ganitong deal ang pamahalaan sa Amerika. At marami po ang netizens ang kumukontra sa hakbang na ito ng pamahalaan. Anong masasabi mo, Attorney? Bakit nga naman hindi ko kontra yun? Bakit tayo nagpapakahirap dyan? Samantalang sila ang lumikha ng problema ng mga nasa Afghanistan, di ba? Sila may pakulo niyan eh. Sila nagwasak sa bansang yun. Kaya ang mga refugees nag-aalisan. Bakit tayong sumasalo? Dapat sila. Bakit dito pa pinapadaan sa atin? Nandito po patitirain yan. Dami na nga ang problema rito. Nadagdagan mo pa. Thank you, Attorney Sal. Sa ibang balita naman, inamin po ng NFA na merong higit 10 bilyong pisong halaga ng bigas na nakaimbak lang sa kanilang mga bodega at posibleng itong masira. Pero para sa isang agricultural group, hindi raw ito kapanipaniwala at ginagawa lang daw itong issue ng NFA para maibalik sa kanila ang mandato na makapagbenta ng bigas na nooy nabahiran ng matinding korupsyon. Si Sheena Torno sa detalye. Hindi pa man natatapos ang taong 2024 ay sandamakmak na mga imported na bigas nang naipasok sa bansa. Bukod pa kasi dyan ang mga lokal na produksyon ng mga magsasaka. Yun nga lang, kahit sapat ang supply natin ng bigas, ay hindi pa rin natutugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro pa rin sa 45 pesos hanggang 60 pesos ang kada kilo ng imported at local regular at well-milled rice. Ang walang humpay na pagsirit sa presyo ng bigas nga ang isa sa mga main driver kung bakit tumataas ang inflation rate o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Una na rin sinabi ng DA na ang pagpapababa nga sa presyo ng bigas sa merkado ay naging malaking hamon para sa kanila. Pero hindi lang dyan natatapos ang problema ng gobyerno, lalo na sa usapin ng pagkain. Kinumpirma kasi ng National Food Authority o NFA sa isang text message sa SMNI News na may 6 na milyong sako ng bigas ang nakaimbak ngayon sa kanilang mga bodega na nanganganib na mabulok. Ang naturang bilang ng bigas ay nagkakahalaga umano ng 10.5 billion pesos. Base sa Rice Tarification Law o RTL, tinanggalan ng kapangyarihan ng NFA na magbenta o mag-angkat ng bigas. Tanging ang pag-iimbak na lamang maaari itong gawin, pagbili ng palay sa mga magsasaka, maliban pa sa pagsusuplay sa mga ahensya ng gobyerno tuwing may sakuna at kalamidad. Pero iba naman ang sagot ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. hinggil dyan. Sabi niya, wala raw mabubulok na bigas dahil yung aging o paluma ng stocks ay naibebenta naman daw sa Kadiwa Store sa halagang 29 pesos. Kasi nabebenta naman yan as aging rice, tuloy-tuloy naman. And yan ang ginagamit natin sa 29 peso pre-29 program natin sa mga PWD, senior citizens, single parent and forties. Ayun, i-expand na rin natin yun. Isasabay na yun sa Kadiwa stores, sa mga palengke, selling at 40 pesos. So magkakaroon yan ng 40 at 29. Sa katunayan, hihilingin pa rin daw ng kalihim sa mga mambabatas na maamyendahan ng batas upang maibalik sa NFA ang mandato na magbenta muli sa murang halaga. Para sa grupong Federation of Free Farmers, imposible itong mangyari
dahil alam naman ng kalihim ang dahilan kung bakit inalis sa ahensya ang mandatong ito. Hindi gusto ng mga mambabatas na pumasok na naman ng NFA. May mga reports noon na hindi maganda po yung patakbo ng NFA. Po, mga irregularities po dyan. Ipinagtataka rin ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG kung bakit nasabi ng NFA na mabubulok ang mga supply ng bigas kung hindi ito agad maibebenta. Marami daw kasing masusuplayan ng ahensya ng bigas gaya ng sa DSWD, OCD at BJMP. Kung tutuusin, ilang araw lang daw na supply ang 6 na milyong sako, kaya't malayong mabulok ito. Oh, pero that's crazy. So yung gusto man nilang ibalik sa NFA, so it's not easy. Oh, ang 6 million bags, ilan lamang ba yan? Ilang days lang yan. Kayang-kayang ubusin yan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sina Torno, SMNI News. Attorney Sal, ano pong masasabi ninyo sa mga binanggit ng agri-groups laban sa NFA? Hindi ko maintindihan kung meron tayong 10 billion worth of bigas, ba tayo maangkat? Ibig sabihin, kaya tayo nag-aangkat dahil kikita yung mga negosyante kasabwat siyempre yung mga nasa gobyerno. Yun lang yun eh. Can you imagine meron kang ilan? 6 million bags of rice? Pagkatapos mag-aangkat tayo? Maliban pa dyan, yung matagal na natin sinasabi, para hindi ka mag-angkat ng bigas, kailangan sufficient ang supply mo ng palay. At yung palay, kaya ang production natin ay mababa, very low. Kasi nga, yung reklamo ng mga magsasaka hindi pa rin tinutugunan. Number 1, yung balitang mga lupang sinasaka nila dahil doon sa land reform, ng solusyon doon, sabi nga ni Secretary Estrella, mag-kooperatiba. Hindi pa natutugunan yung parting yun. Pangalawa, ang sabi ng mga magsasaka, ang problema daw nila, maliit na nga yung sinasaka nila. At kung nagkaroon naman daw ng kooperatiba, ang problema, kailangan